There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na umabot ng buhay sa kulungan ang 5 preso matapos bumangga sa pader ang sinasakyan nilang police mobile. Isa pang preso ang kritikal habang sugatan ng 4 nilang police escort. Iniimbestigahan na ng Quezon City Police kung may nagkulang kaya nawala ng control sa mobile ang driver. Ang pagresponde ng mga rescuer, inabutan at tinutukan ni Mark Salazar. Dalawa na yung sinakay, oh. Wala nang malay o duguan ang mga sakay na preso ng isang police mobile na bumangga sa isang pader sa Payatas Road, Quezon City. Ano yung buhay pa ba yun? Patay na. Nakabosas pa, oh. Kinulang pa ang stretcher ng mga responder kaya pinagtulungan buhatin ang mga biktima. Sa crash site, nagkalat ang mga personal na gamit ng mga biktima na dadalhin sana sa pagpasok sa piitan. Ang isang pulis hilo pa sa pangyayari habang inaakay papunta sa ambulansya. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na masama ang tama sa mga sakay ng police mobile. Upon arrival po sa scene, sir, ang nakita ko po ay yung 2 inmate negative na po ng vital signs kasi chinek ko yung mga vital signs nila. Wala na pong pulse rate tsaka hininga yung tao. Dalawa Out of the ilang 6 po. of the 6 na inmates. Opo. Yung pong 4 na pulis natin. Yung 4 na pulis, isa na lang po ang inabutan namin. Dinala daw po sa ospital. Sa 6 na presong sakay ng mobil, 5 ang nasawi, habang isa ang kritikal. Nagpapagaling naman ang 4 nilang police escort. Inabutan ko pang nilalapatan ng lunas ang pulis na driver ng mobil. Ang kanyang testimonya at ang mga clue gaya ng flat tire sa driver's side ay parte ng investigasyon. Dalawang mahalagang bagay ang titingnan sa insidenteng ito. Una, ang kondisyon ng pulis na nagmamaneho ng police mobile at ang kondisyon mismo ng sasakyan. Sa lakas ng pagbangga sa pader, nayupi ang malaking bahagi ng hood ng mobil. Papunta sana ito sa Quezon City Jail sa Payatas. Nawalan kasi ng kontrol sa sasakyan ng driver habang nasa Payatas Road kaninang tanghali. Dito po. Paliko na yan. Paangat. Oo, paangat. Gagaywang na siya. Nandyan kami sa linya namin. Muntik kami mahagip. Buti nakaiwas nga ako eh. Nung ganun. Bag, ganun. Siguro, best na preno siguro apakan niya, sir. Opo. Nawalan possible, sir, nawalan ng control yung sasakyan. Nagdulot ng mabigat na trapiko ang disgrasya hanggang matanggal na ito matapos ang trabaho ng mga investigador sa crash site. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Dahil tadtad umano ng mali, tinawag na basura ng DSWD ang listahan ng mga TNVS driver na isinumite ng kanilang mga kumpanya. Dinagsa ang bigayan ng ayuda sa mga taxi driver. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Mel, napasabak nga sa matinding pilahan ng ilang mga taxi driver makakuha lang ng fuel subsidy. Halatang hirap sa paglalakad ng 84 anyos na taxi driver na si Mang Salvador. Pero nakasaklay siyang pumila sa LTFRB para sa 5,000 pisong fuel subsidy. Wala na po. Ako lang na mag-isa po. Yung misis ko patay na. Wala namang kahanap buhay sa akin. Yun nga lang, wala siya sa listahan. Pero giit niya, sa kabila ng kanyang kondisyon, lehitimong taxi driver daw siya. Matagal na ako taxi driver. 1966 pa ako nag-taxi hanggang ngayon. Mula umaga hanggang gabi po, nakakapagmaneho pa ako. Pag nakaupo ako, wala nang problema. Gaya niya, maraming wala sa listahan na nagsadya dito para sa ayuda. Ang ilan nga, dito na nagpalipas ng magdamag. Kasi akala namin mahaba pila. Tsaka malayo po kami, Cavite pa. Try lang po namin, baka sakali makatikim kami galing sa gobyerno. Pacham lang tong amin, pachamba. Ayon sa LTFRB, higit na mas maraming araw ang nagsadya na wala sa listahan kesa yung nasa listahan. Itong preliminary namin, talaga, inaasa lang namin sa mga operator, bigyan kami ng listahan. Ang problema, yung listahan ng operator, hindi kompleto. Diba? Ang gusto natin, kompletong listahan ng mga driver nyo.
Para mabigyan lahat ng ayuda, gumawa ng 2 pila. Yung mga nasa listahan sa LTFRB tumanggap ng payout, habang sa LTO naman ang mga wala sa listahan. Noong una, may mga nalito. Doon muna, bago ko pupunta rito, o dito muna bago pupunta doon. Dalawa po kasi yung payout natin, sir. O hindi lahat ng marunong gumamit ng cellphone. Kaya dapat meron din sila procedure para sasabihin, ito ang dapat yung gawin. Pila kayo rito, pila kayo doon. Ganun lang po, para hindi tayo magulo. Umabot pa sa punto na nagkaroon ng mahabang pila sa labas ng LTO. Kaya nang magsadya sa lugar si DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Pinapapasok ko na lahat yung mga nakapila sa labas, especially mga senior citizen natin, para makaupo naman. And LTFRB din, we're going to provide mga tubig, and yung mga the little things na kahit papaano, no? May ibsan yung pag-aantay nila. Yun nga lang, yung iba, bukod sa wala sa listahan. Dalawa kaming driver yung karelyebo ko. Ngayon, siya nakakuha ko, hindi. Makakakuha naman, basta pagbabalik daw, kailangan magdala ng SPA at saka deed of sale. Pagtitiyak naman ng kinauukulan, makakakuha ang lahat ng fuel subsidy basta't may sapat silang patunay na sila'y lehitimong taxi driver. So ang kailangan naman natin malaman, una, sila ba'y driver, tapos sila ba'y taxi driver. So dalawang kailangan lang namin malaman dyan, binisensya ba siya? We'll make sure naman na we will going to deliver what is due them today. Mabibigyan natin sila ng subsidiya. Tatagal ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga taxi drivers hanggang bukas. Samantala, kaugnay ng mga naunang payout na inabot ng siyam-siyam para makatanggap ng ayuda, pinunto ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mali-mali at tad-tad umano ng discrepancies ng mga listahan mula sa transport network companies. Yung listahan nila katakot-takot ng errors at duplicates. It's unfair for our social workers, our development workers na kami nabubuliwan sa labas. Samantalang hindi naman kami ang gumawa ng listahan. Eto, pinangakuan kami ng clean list. Pagdating namin sa labas, hindi pala clean list, it's a junk list. And I use the word junk. Basura kasi yung sinabmit ng mga TNC. Ito raw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakagulo sa isinagawa nilang mga payout. Binigyan ni Secretary Gatchalian ng hanggang Lunes ang mga TNCs para ayusin ang kanilang mga listahan. Ipinapaubaya naman daw niya sa Department of Transportation ang pagpapanagot sa naturang kapabayaan. Samantala, Mel, pagtitiyak naman ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez na pananagutin ang mga nasa likod ng sinasabi ni Secretary Gatchalian na basurang listahan. Tatapusin lang daw muna nila ang pag-aasikaso sa fuel subsidy o payout sa mga tsuper. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At kapapasok lang po na balita, may nasusunog pong bus sa EDSA Ortigas southbound. Sa live na kuha ng MMDA traffic cam, patuloy po yung inaapula. Ayon sa MMDA, 2 linya ang pansamantalang isinara. Kaya sa ngayon, mabigat po ang trapiko sa bandang EDSA White Plains. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Inisyuhan na ng Court of Appeals ng freeze order ang mga ari-arian ng isang prominenteng incumbent legislator. Saklaw ng freeze order ang 25 bank account at 10 insurance policies na nakarehistro sa hindi pinangalanang mambabatas. Ayon pa sa Anti-Money Laundering Council, inisyuhan din ng freeze order ang mga ari-arian ng isang umano'y business associate na mambabatas at isang corporate entity dahil yan sa kaugnayan umano nila sa flood control scandal. Sabi rin ng AMLAC, may nakitang probable cause ang Court of Appeals para iugnay ang kanilang mga ari-arian sa plunder. Hiniling ng kampo ni Congressman Martin Romualdez na mag-inhibit ang Office of the Ombudsman sa pag-iimbestiga sa kanya kaugnay sa issue sa flood control projects. Sa sulat ng mga abogado ni Romualdez sa Office of the Ombudsman, meron na anilang preconceived position si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga issue laban sa kongresista. Batay sa mga nauna niyang pahayag, tila nagpasya na anila si Remulla na i-prosecute si Romualdez para sa plunder kahit wala pang nasisimulang preliminary investigation. Bukod kay Ombudsman Remulla,
May mga pahayag din nila si Assistant Ombudsman Miko Clavano gaya ng pagtawag nito kay Romualdez bilang master plunderer bago pa man natapos ang investigasyon. Sa mga yan at iba pa umanong public statement, hinatulan na agad ng Office of the Ombudsman si Romualdez na guilty sa plunder bago pa man siya sampahan ng kaso. Hiniling ng kampo ni Romualdez na mag-inhibit ang ombudsman sa preliminary investigation. Dapat daw ipahawak ito sa opisinang hindi mababahira ng anilay bias o prejudgment. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Hindi rin anya siya papayag maging scapegoat o sangkalan ng mga dapat talagang managot. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Office of the Ombudsman pero wala pa silang tugo. May inaasahan muling rollback sa presyo ng diesel sa susunod na linggo, bagaman malayo pa rin mula sa dati nitong presyo. Alamin kung hanggang magkano sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa ikatlong sunod na linggo, isa na namang rollback sa presyo ng diesel ang maaaring asahan. Sa taya ng Oil Industry Sources, 8 hanggang 10 pesos ito per liter. Wala namang inaasahang pagbabago sa presyo ng gasolina. Tatapusin muna yung trading for today and then we will know kung ano yun po yung amount. So far naman parang mukha namang may rollback siya. Nakaka-reflect naman ng maayos kung ano po yung mga changes international. Pero wala tayong makagawa talaga sa presyo kasi presyo international yan. Kaya naman si Paul na naka-diesel na sasakyan, hindi na muna magpapa-full tank. Hihintayin niya ang Martes kung kailan ipapatupad ang inaasahang rollback. Bababa naman daw next week. Next week na lang magpa-full tank. Pero kahit pangatlong linggo na ng rollback sa darating na linggo, malayo pa rin ito sa dating presyo. Batay sa datos ng Department of Energy, bago magsimula ang gera sa Middle East, nasa 48 hanggang 65 pesos and 39 centavos ang presyo ng litro ng diesel noong February 24. Pero sa pagtataya ng GMA News Research, kapag natuloy ang hanggang 10 pisong rollback sa darating na linggo, magiging 71 hanggang 104 pesos and 70 centavos. Diferensya pa rin ng 23 hanggang mahigit 39 pesos. Sana nga may baba pa, madating presyo. Mataas pa yung minsan nga yung ikot namin, kulang-kulang pa sa diesel. Kita paano, okay naman, pero sa tutusin lang medyo malaking kawalan pa rin. Ayon sa Department of Energy, bumaba ang konsumo sa produktong petrolyo ng ating bansa. Sa kabila nito, patuloy raw ang pagpaparating ng mga karagdagang inventaryo. Ngayong araw nga inaasang darating sa bansa ang mahigit 52 million liters ng diesel na binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng PNOCEC. Kahit po na bumababa po, nagro-rollback yan, hanggang hindi pa natatapos yung gera, hindi po tumitigil po yung DOE to making sure that the supply is sufficient. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! From boxing ring to first ever magazine shoot to acting stint. Malayo pa pero malayo na si Eman Baco sa Pacquiao na mapapanood na simula mamaya sa Never Say Die. Pero bago yan, meron muna siyang nakasparring na pinusuan ng netizens. Makichika kay Nelson Canlas. Sparring to sayaw real quick. Yan ang pinusuang latest interaction ni Never Say Die star Jillian Ward, kung saan sinubok niyang i-jab si Eman Baco sa Pacquiao. Pero imbes si Eman, si Jillian ang nasaktan. Pero si Eman re-rest back na ngayong gabi bilang pinakabagong guest sa Never Say Die. Kamusta naman kaya ang experience sa acting ni Eman? Actually, ini-enjoy ko lang yung bawat moments. Minsan kabado, minsan hindi. Minsan preparado, minsan hindi. Sa bawat shooting ko, may natututunan akong bago. Pero di lang daw sa acting mapapalaban ngayon si Eman, pati sa kanyang first ever magazine shoot. All glammed and looking fierce si Eman. Tila ibang mundo man daw para sa kanya ang pinasok mula nang sumubok siya sa showbiz. Grateful naman daw siya sa lahat ng natatanggap na blessings at opportunities. Thankful ako kay God na lahat ng mga bagay-bagay na to is nangyayari nang hindi ko inaasahan. Saka
Gusto ko rin magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin at nagmamahal sa akin at sa pamilya ko. Inaalay daw niya ang lahat ng tinatamasa ngayon para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mga loved ones ko, siyempre, mga kapatid ko, mga magulang ko, mama, papa ko, siyempre. At pati sa pangarap ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Petsa ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inihintay ngayong napagpasya ng isa lang siya sa trial matapos makumpirma ang lahat ng charges laban sa kanya. Ano-ano nga ba ang mga alegasyon sa 3 counts ng crimes against humanity of murder and attempted murder na siya umano ang indirect co-perpetrator o mastermind? Nakatutok si Maki Pulido. Dahil siya umano ang utak sa malawakan at sistematikong patayan mula noong siya ay mayor ng Davao City hanggang maging Pangulo ng bansa. Kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 49 incidents o bilang ng patayan kung saan may 78 biktima ang bahagi sa kaso. Sa bilang na yan, 76 ang patay habang 2 ang binaril pero nabuhay. Hindi rin bababa sa 3 biktima ang menor de edad. Non-exhaustive list ito ayon sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. Ibig sabihin, marami pang ibang mga biktima. Pero isa sa larawan ng 49 incidents kung paano inutos at isinagawa ang di umano'y sistematikong patayan. Mayroon kasing thousands na namatay doon po sa war on drugs sa Davao City at sa buong Pilipinas. Kaya illustrative lang po ito, mga examples lang po ito. Itong 49 incident, hindi mo naman talaga malalagay lahat po ng insidente na yun. Sa crimes against humanity, yun yung karakter ng krimen. Hindi siya simpleng murder, mas matining yung pagiging widespread o malawakan at saka sistematiko ng krimen. May 3 counts o 3 pagkakataong inutos umano ni Duterte ang sistematikong patayan laban sa mga sibilyan. First count ay noong mayor si Duterte ng Davao City mula 2013 hanggang 2016. Sabi ng ICC, bilang mayor, ginamit umano ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para ipapatay ang mga kriminal sa ilang pulis Davao at mga hitman. Pinuno rin daw siya noon ng Davao Death Squad na may mga miyembrong hitmen na nagsagawa ng patayan. Second count, murder ng high-value target nung presidente na siya mula 2016 hanggang 2017. Ang mga high-value target umano ay mga drug manufacturer o miyembro ng mga drug syndicate. Sa ilang okasyon, binanggit ni Duterte ang PRRD list o listahan ng mga high-value target na sangkot sa iligal na droga o ibang krimen. At ilan sa mga nabanggit, napatay sa mga anti-drug operation. Ayon pa sa kaso, ang mga nakapatay ng mga nasa PRRD list, patagong nakatanggap umano ng cash reward pati bayad mula 50,000 hanggang 1 million pesos depende sa level ng target. Isa sa incident o kaso dito ay ang pagpatay kay Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap habang nakakulong sa latest sub-provincial jail noong November 2016. Sabi noon ng mga pulis, nanlaban o tinangkaraw barilin ni Espinosa ang mga operatiba ng PNP-CIDG nang magsilbi ito ng search warrant. Pero ayon sa isang testigo ng NBI, pinasok sa selda si Espinosa at pinagbabaril. Third count, Oplan Tokhang o Barangay Clearing Operations mula July 2016 hanggang September 2018 na tinarget ang mga low-level target. Isa sa mga kaso rito ay ang pagpatay sa 17 taong gulang na estudyanteng si Kian Lloyd de los Santos sa isang one-time, big-time operation sa Caloocan City noong August 2017. Pinatay ng mga pulis si Kian dahil bumunot daw ito ng baril nang tangkaing arestuhin ng mga pulis. Pero nakita sa CCTV ng barangay kung paano kinaladkad si Kian mula sa tapat ng kanilang bahay hanggang sa lugar kung saan siya natagpo ang patay. Malaking bagay po ito sa mga biktima ng war on drugs dahil nakikita nila na umuusad po ang kaso. Sabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1, may pananagutan si Duterte sa 3 count bilang indirect co-perpetrator o mastermind. Kasama umano ang kanyang mga kasabwat, ipinatupad nila ang isang common plan mula nang siya'y mayor hanggang maging presidente. Sa ilalim ng common plan,
Nasa likod umano si Duterte sa pagdisenyo at pagpapakalat ng polisiya para ipapatay ang mga di umano'y kriminal. Siya rin umano ang nagbuo at namahala ng Davao Death Squad. Nag-utos ng pagpatay sa mga di umano'y drug dealer at user. Nagbigay ng logistics tulad ng mga baril para rito. Nagtalaga ng mga opisyal sa mga posisyong makakapagpatupad ng patayan at namigay ng financial incentive sa mga pumatay na pulis at hitman. Ang prosecutor po, ipoprove po nila lahat po ng elemento ng crimes against humanity. Ipapakita po nila na mayroon pong widespread at systematic na pag-atake sa mga sibilyan. Ipapakita po nila na dahil po ito sa isang organizational policy ni Mr. Duterte para sa DDS at state policy nung presidente po siya. Ngayong kinumpirma na ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kaso laban kay Duterte, tuloy na ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Inaabangan na lamang ang desisyon ng ICC Presidency kung aling trial chamber ang didinig sa kaso. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tatayong testigo si dating Police Colonel Royina Garma sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, nakarating sa kanya ang impormasyong ito dahil ang kampo niya ang naunang naghain ng communication sa ICC tungkol sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Hindi pa tiyak kung tungkol saan ang magiging testimonya ni Garma. Pero ibinunyag noon ni Garma sa Quad Committee hearing ng Kamara ang umano'y pagpapatupad ng Davao Model sa patayan at reward system para sa drug war nang ipatupad ito nationwide. Bukod kay Garma, sabi ni Trillanes, ICC witness na rin ang tatlong nagpakilalang mga hitman ni Duterte, kabilang sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. It's a fun day for Shuvi Atrata nang makabonding niya ang mga batang may cancer. Kasama niya ang kapwa sparkle artist na si Erica Laude. Binili rin nila ang artwork ng mga bata kung saan ang kikitain ay gagamitin naman para sa kanilang pagpapagaling. Beyond grateful si Dustin Yu sa kaliwat kanang projects at blessings. Kabilang dyan ang pagrampa niya recently sa isang fashion show at sa good reviews ng kanilang series na The Secret of Hotel 88. Abala ngayon si Dustin para sa upcoming basketball game kasamang BFF na si David Licauco at iba pang kapwa Sparkle. Heat check! Mas lalong uminit ang summer sa set of bikini pics ng iba pang stars ng The Secret of Hotel 88. Kabilang dyan si Mika Salamanca in her designer two-piece swimsuit at si AZ Martinez na stunning din sa kanyang blue bikini. Hindi isasabay sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga inakusahang co-perpetrator o kasabwat ayon sa isang ICC Assistant to Counsel. Hindi pa sila itinuturing na akusado pero patuloy na iniimbestigahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binanggit din ang mga umunoy co-perpetrators o kasabwat niya sa pagkasa ng mga binibintang na krimen, kaugnay ng drug war habang Davao City Mayor at Pangulo siya. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. Ronald Bato de la Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office, Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Next, Christopher Ongo, who was Mr. Duterte's aide, Mr. Dante Guiran, regional director of the National Bureau of Investigation. And finally, Vitaliano Aguirre, who is a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. Unang pinangalan ng co-perpetrator si Bato de la Rosa, isa sa mga naging Davao City Police Chief nung mayor pa si Duterte na nag-develop umano ng tokhang operations.
Ang blueprint ng tukhang ipinatupad umano ni De La Rosa bilang PNP chief nang naging Pangulo na si Duterte. Sa ngayon, senador pa siya pero Nobyembre pa, hindi pumapasok mula ng mabalitang may ICC warrant of arrest na kahit wala pa naman. Pinangalanan din ng prosecution bilang kasabwat sa pagpapatupad ng drug war si Bongo. Noong personal aid at special assistant pa siya ni Noy Davao City Mayor Duterte. At bilang special assistant to the president nang maupo sa Malacanang si Duterte. Kasabay siyang naging senador ni De La Rosa noong 2019 pero di tulad dito ay present siya sa 58 plenary sessions ng Senado sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso. Tumulong din umanong magpatupad ng drug war kaya pinangalan ng co-perpetrator si Vicente Danao nang maging Davao City Police Chief habang mayor pa si Duterte at nang maging Manila Police Chief habang Pangulo si Duterte. Retired na siya mula August 2023. Pinangalanan din bilang co-perpetrator si Camilo Cascola na naging finance chief ng Davao City Police Office nung mayor pala si Duterte at kung kailan umano nagsimula ang pagbibigay ng mga pabuya sa pumapatay sa ngalan ng drug war. Nang maging Pangulo naman si Duterte ay naging hepe siya ng PNP Directorate for Operations at naging hepe rin ng NCR Police Office. Tsaka naging PNP chief. Sinasabing siya ang may akda ng Oplan Double Barrel pero pumanaw na siya noong 2023. Co-perpetrator din ang turing kay Dante Gueran na namuno sa NBI Davao Region ng Mayor pa si Duterte at naging direktor ng buong NBI ng Pangulo na si Duterte. Habang ang tinatawag ding co-perpetrator na si Attorney Vitaliano Aguirre II, tumayong abogado ni Nooy Mayor Duterte at ng iba pang umunoy miyembro ng Davao Death Squad o DDS at inappoint na Justice Secretary nang maging Pangulo si Duterte. Pribadong practicing lawyer na siya ngayon. Ang aligasyon ng prosecution noong mayor pa si Duterte ay ginamit niya ang mga nabanggit na co-perpetrators, ang mga pulis Davao at mga hitman na hindi pulis para pumatay ng umunay mga kriminal. Ayon sa prosecution, nadagdagan pa ng dalawa ang co-perpetrators nang maupo na bilang Pangulo si Duterte. Sina Oscar Albayalde na nagsilbing direktor ng NCR Police Office mula 2016 hanggang 2018 at pumalit kay De La Rosa bilang PNP Chief mula 2018 hanggang 2019. Gayon din si Isidro La Peña na naging Chief ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA noong 2016 hanggang 2017. Habang Pangulo si Duterte ay ginamit naman niya ng mga naunang co-perpetrator at ito mga dagdag ang national network at kanilang low-level members para ipatupad nationwide ang common plan na neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. In 2016, when Mr. Duterte became president, the members of the common plan remained largely the same. They were joined by a further two individuals, a senior police officer and a long-time colleague of the group from Davao City, who had worked with the DDS before the jurisdictional period. Bagaman sasalang na sa paglilitis si Duterte, hindi kasabay sa kanya ang mga co-perpetrator na patuloy pang iniimbestigahan. Ayon yan sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Hindi pa po sila akusado. Siguro yung termino na yung pamilyar sa atin ay persons of interest. Ang investigation kasi, again, ay bukas pa rin patungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Hiwalay na insidente o may hiwalay na schedule yung kaso ni Duterte. Hiwalay na proseso ang lalakad, hiwalay na quantum of evidence ang ihaharap. Ibig sabihin, ayon kay Conti, pwede ring magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga kasabwat. Tingin din daw niya, may kahulugan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng co-perpetrators sa dokumentong inilabas ng ICC. Sa pag-estima, yung 1 to 8, yung paghahanay na ganyan, ay hindi, it is consciously made. Kumbaga, may ano yan, may mensahe. Yung number 1, 2, 3, and so forth, yan ang pinaka responsable according to degree of participation. Kaya kung meron mang isyuhan, abi talagang si Bato de la Rosa at may basehan para kabahan talaga siya. Hininga namin ang reaksyon ng kampo ni De La Rosa pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Itinanggi naman ni Aguirre na kasama siyang nagpatupad ng common plan
At may natulungan pa umanong pamilya ng drug war victims habang nasa pwesto. Hindi aniya siya nababahala pero magsasampa pa rin ang petisyon sa Korte Suprema para matiyak na hindi malalabag ang kanyang karapatan. Dapat yan mayroong dumaan sa domestic local courts and may approval ng courts. So I believe that we could not be brought to the ICC on the basis of the warrant of arrest. Sa post naman ni Senador Go, sa kabila ng malungkot na balita tungkol sa kaso ni Duterte ay mananaig-an niya ang hustisya. Sa February online post naman ng Mrs. ni Cascolan, sinabi niyang sana ay buhay pa ito para naipaliwanag ang Oplan Tukhang at double barrel sa publiko. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa pinakahuling survey ng Okta Research kaugnay ng 2028 presidential elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero lumiit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President Leni Robredo na umakyat naman ng mahigit 10 puntos. Ang paghimay ng eksperto sa mga posibleng dahilan yan, tinutukan ni Ian Cruz. Sa pinakahuling survey ng Okta Research tungkol sa pre-election preferences sa 2028 elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 26 na posibleng tumakbong presidente na ibinigay ng Okta. Pinili siya ng 33% ng mga respondents. Double digit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 21%. Pero kung ikukumpara sa resulta noong fourth quarter ng 2025, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5% at pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Lumit ang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon. Kaya komento ng Okta, tila mas competitive ngayon ang preference landscape 2 taon bago ang 2028 elections. Hindi pa nakapag-isip yung ating mga kababayan about this issue. Nagbabago pa yung kanilang pananaw. So walang pwede magsabi, inevitable na. Hindi na pwede matalo. So kasi nagnanaro yung gap, nagiging mas competitive yung at least sa survey. Pero idiniin ng Okta na dahil ang pagbaba ng 5 points ni Duterte ay malapit sa margin of error na plus-minus 3%, dapat daw maingat itong ma-interpret. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pebrero pa lang, nagdeklara na si Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Tanong sa Okta, bakit kaya bumaba ang numero niya sa survey? Merong pagbabago doon sa base niya. Maaaring nandun pa rin yung base niya na Mindanao, Central Visayas. Pero doon sa mga lugar na meron siyang preference, kaya sa NCR, Balanced Luzon, talagang bumaba. And kaya namin alam yan kasi doon rin bumaba yung sa trust and performance ratings niya. Sa panig naman ni Robredo, simula daw umakyat ang numero niya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. It's one of the turning points. Definitely hindi pwedeng hindi. Kasi wala akong masyadong ginagawa si VP Leni para ikampanya yung sarili niya . Yung kukonting ingin nangyari sa kanya ay nangyari dahil nung bumisita yung presidente doon, medyo nagkakaroon ng preference yung mga pro-Marcos para kay VP Leni. Nagkaroon din daw ng epekto sa resulta ang impeachment complaint laban kay Duterte at ang anunsyo ng ibang frontrunners na hindi na sila tatakbo. Ang survey ginawa noong March 19 hanggang 25, panoong hindi pa sinasabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya na din ako mabalik ng national. Ano kaya ang epekto nito at nang gumugulong na impeachment case sa mga susunod na buwan? So all that negative talk coming out of the impeachment, her numbers might take a hit. But on the flip side, nagsabi rin si VP Leni hindi siya tatakbo . So hindi natin alam kung saan pupunta yung preference ng mga kababayan natin na naghahanap ng alternatibo versus VP Sara Duterte. Sa survey, pumangatlo si Manila Mayor Isko Moreno, pang-apat si Senador Raffy Tulfo at pumang-5 si Senador Bam Aquino.
2% sa mga na-survey ang undecided, 1% naman ang hindi nagbigay ng tugon, habang ang nalalabing 20% nakakalat sa 21 iba pang potential presidential contenders. Hindi raw kinumisyon ng survey at meron itong 1,200 respondents. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng reklamo ang NBI laban sa asawa at anak ni dating mambabatas na si Mike Defensor. Ito ay matapos madiskubring konektado umano sila sa ni-raid na KTV bar kung saan may nagaganap umanong pambubugaw sa mga babae, bagay na kanilang itinanggi. Nakatutok si John Consulta. Noong Miyerkules, ni-raid ng National Bureau of Investigation ang establishmentong ito. Family KTV raw ang pronta sa ibaba, pero may karugtong umanong hotel kung saan umano may mga binubugaw na babae sa itaas. Connected yung hotel. Merong secret na passage papunta ron sa hotel. Pag naayos yung transaksyon, aakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso ron sa mga kwarto na pinapalabas nila ng hotel. 54 na babae ang naligtas mula sa lugar. Pero sabi ni NBI Director Melvin Matibag, may nadiskubre raw ang NBI matapos masuri ang mga dokumentong nakuha mula sa establishmento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito. No? Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. And it so happened the hotel is owned by Sirin, kung saan presidente yung asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya kahapon, nagsampa ang NBI ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Ang asawa raw ni Defensor ay chairman umano ng kumpanyang may-ari umano ng hotel, habang treasurer naman ang kanilang anak. Pero sa isang pahayag, mariin niyang itinanggi ng may bahay ni Defensor na si Julie. Giit niya, wala silang kaugnayan sa tinarget establishmento o sa operasyon nito. Ano man daw ang tangkang iugnay dito ang kanyang pamilya ay isang sinadya, mapanganib at desperadong kasinungalingan. Obvious daw na ang motibo sa anyay smear campaign na ito ay mag-imbento ng kaso laban sa kanya at sa kanyang anak. Bahagi raw ito ng anyay walang tigil na pattern ng harassment dahil daw sa mga anyay political attacks. Nawalan na ng trabaho ang tinatayang 1,000 nilang empleyado dahil lang iniuugnay sila sa asawa niyang si Mike. Kung meron raw hinaing si Matibag na personal o politikal sa kanyang asawa, dapat resolbahin niya ito ng direkta at huwag gamitin siya, ang kanilang anak at kanilang mga empleyado. Matatanda ang iniugnay si Defensor at kanyang asawa sa paglutang ng 18 mga dating sundalo noong Marso na nagsabing kasama raw sila sa mga inutusan na maghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Sinupina na rin noon ng NBI ang mag-asawang Defensor ukol dito. Tugon naman ni Matibag, It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect yun doon sa politika. I don't think that is fair, no? That is not fair to the men and women of the law enforcement. Ayon kay Director Matibag, SEC documents ang isa sa kanilang pinagbasehan sa pagkasampa ng reklamo. Maganda, sagutin lang nila dahil malinaw naman, the law is clear kung ano yung violation ng anti-human trafficking. Sinusubukan din ng GMA News na makuha ng panig si dating Congressman Defensor. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mabigat na ang mga ebidensyang iniharap laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa ilang miyembro ng House Justice Committee kahit hindi mabuksan ang kahong naglalaman ng kanilang income tax return. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Sa April 29 pa pagbobotohan kung bubuksan ang kahong naglalaman ng income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister dahil hindi umano pwedeng basta isa publiko ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. I'm quite sure that the committee will be convinced to unseal the box. It is an impeachment proceeding undertaking a compulsory process of subpoena. Public document po yung mga ITRs. Nasa ilalim man ng ehekutibo ang BIR, sabi ng chairperson ng House Committee on Justice.
wala kaming intensyon to solicit the position of the President or even the Department of Finance on this matter. At kahit hindi na yan isama, mabigat na para sa ilang kongresista ang mga naipresenta ng ebidensya. Halimbawa, ang record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may bilyong-bilyong pisong pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio na covered at suspicious transactions. Puna ng ilang kongresista, hindi yan tugma sa statements of assets, liabilities and net worth ng BISE at sa mga negosyong pina-incorporate sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kasi hindi nagtutugma yung yung SALN, hindi nagtutugma sa AMLAC at dun sa nireport ng SEC na mga negosyo nila. Insofar as yung SALN niya is concerned, kasama na yung mga asset, lumalabas 88 million lang. May puna ring may mga taong walang perang idineklara sa SALN, pero sabi ng kampo ng BISE ay nakalista bilang others. Sabi ng isang kongresista, pagkilala ito sa AMLAC records. They're saying that it just might be inaccurate. Ibig sabihin, tinatanggap po nila yung mga numero ng pong AMLAC report. And we will go to trial on that particular admission. Hindi rin anya pwedeng isama ito sa others. Very specific po yung SALN law. Nakalagay po talaga doon, cash on hand, cash in bank. Hindi rin makonsidera ng komite sa pagdedesisyon nito ang paliwanag ng kampo ng BISE sa media dahil hindi ito pinanumpaan sa komite. Kung ano yung nakalatag sa aming ebidensya, yun ang pagbabasihan namin for purposes of determination ng probable cause. Kaugnay naman sa mga question kung dapat isapubliko ng AMLAC ang covered at suspicious transactions, sinabi ng isang vice chairperson ng komite na pwede lang itong pag-usapan pag inakyat na sa Senado ang articles of impeachment. Sa ngayon, kailangan munang pagbotohan ng komite kung may probable cause para i-impeach si VP Duterte. Ang desisyon ng komite ay sunod namang pagbobotohan sa plenaryo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Iaapela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagkukumpirma sa lahat ng charges laban sa dating Pangulo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos kumpirmahin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binisita siya ng kanyang anak na si Kitty sa detention center sa The Hague. Tumanggi siyang pag-usapan ng kaso ng ama dahil ayaw niyang makaapekto dito. Ayon sa kanya, bagaman apektado na ang memorya ng ama, nananatili raw itong alisto at ang pinagkakaabalahan daw ay ang pagbabasa ng libro. Who's the same at 81, so his memory and his health, his balance, he walks slowly with a cane. He tries to be careful, but it's different amidst old age. Ngayong naghahanda na para sa paglilitis ng kasong murder at attempted murder as a crime against humanity, iaapela raw ng kanyang kampo ang desisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na hihingi nila sa Pre-Trial Chamber 1 na payagan silang iapela ang desisyon. Tinawag niyang most bizarre o lubhang kakaiba at kapras o mahirap intindihin dahil hindi lohikal ang iginiit ng Pre-Trial Chamber. Na hindi kailangan magkaroon ng unnecessary details ang charges na masyadong specific at maaaring makalimita sa paglilitis. Ito anya marahil ang paliwanag kung bakit wala ni isang piraso umanong ebidensyang binanggit sa footnote ng desisyon. Sa tingin ni Kaufman, ipinakita raw nito kung gaano kahanda ang pre-trial chamber na paboran ang prosekusyon kahit na maapektuhan ang karapatan ng dating Pangulo para sa patas na paglilitis. Ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo naniniwalang prejudge na ang kaso, lalo't isinagawa ang confirmation of charges hearing kahit inapila ng kampo ng dating Pangulo ang issue ng jurisdiction. Instead of resolving it with finality, it proceeded with the hearing, which means it has already prejudged the case. Kaya sabi ko sa inyo noon, malabo. Iko-convict nila yan kasi nga meron ng sabwatan yung ICC at saka yung administrasyon natin ngayon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga pahayag ni Panelo. Marisol Abduraman, Nakatutok,
24 oras. At kaugnay ng pahayag ni Attorney Salvador Panelo na may sabwatan anya ang gobyerno at ang ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag isisi kay Pangulong Bongbong Marcos ang anumang ginawa ni Duterte at mga tinukoy na co-perpetrator. Kung wala anyang pinatay noon, wala raw anyang kaso at anumang pagdinig sa ICC. Dagdag pa niya, Pangulo pa si Duterte nang isampa ang mga reklamong crimes against humanity noong 2017. Sina Duterte anya ang nagpatupad ng giyera kontra droga at hindi kasama si Pangulong Marcos sa pagplano anya ng mga patayan. Pinagpupulungan na sa Czech Republic ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga hakbang para mapauwi si dating Congressman Zaldico. Ang latest mula sa Prague. Sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Mel, sa mga oras nga na ito ay nakikipagpulong na sa Embahada ng Pilipinas dito sa Czech Republic ang high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos na nangangasiwa sa pagpapabalik kay Zaldico sa Pilipinas. Kaninang umaga dumating sa Prague sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Agad silang nagpulong ni Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez upang mapag-usapan ang mga legal at diplomatikong paraan kung paano mapapauwi sa bansa ang puganting dating mambabatas na si Zaldico. Sa pahayag ng Department of Justice, hindi pa nila alam ang mga partikular na detalye ukol sa nangyari kay Ko. Magkakaroon daw sila ng karagdagang detalye oras na makausap ang Czech authorities. Pero sabi ng DOJ, hindi raw tamang sabihin na naaresto si Ko, bagamat pinigilan daw ang kalayaan ng dating mambabatas. Meron daw kasing legal at technical na definisyon ang isang pag-aresto. Pero totoo raw na may nangyaring anyay intervention kay Ko na nangyari sa Czech Republic. Matatanda ang naunang sinabi ni Pangulong Marcos na nahuli si Ko at nakadetain sa Prague. Lumabas din ang impormasyong pinigilan siyang pumasok sa Germany matapos siyang tumawid mula sa Czech Republic dahil sa kakulangan daw ng mga papeles. Sabi naman ng international migration expert na si Magda Faltova, direktor ng Association for Integration and Migration dito sa Prague, malaking bagay raw na narito na sa Czech Republic ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Well, it's definitely a message, for the Czech government that it's important and there is it's a case that they need to have a close look, but they cannot influence the courts. It should be independent from any political pressure or intentions or anything. Probably necessary for the Philippines and the Czech Republic to negotiate about it, or to start the procedure of extradition to do it, but it has some limits in how it can influence the result. Ayon kay Faltova, kahit walang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa, posible pa rin daw ito. Pero kailangan daw na mahiling ng Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice. Meaning that the Czech authorities need to receive the information about the crimes, the whole file, the investigation, and assess if the acts are crimes in the Czech Republic as well. Ia-assess din daw ng Czech kung may panganib na usigin at gipitin ito sa Pilipinas. If there is any danger that his life, he would be, tortured, his life would be endangered and so on. It's this non-refoulement principle. Under the international law, we cannot return people to places where their human rights would be violated. And if this all fits, then there would be a decision of extradition, and then he would be returned to the Philippines. Pinakamadali pa rin daw na paraan ay kung madedeport na lang si Ko. Pero di raw ito agad-agad. Imposible rin daw mabitbit ni Vida si Ko pabalik ng Pilipinas sa ngayon. The decision of detention has to be reviewed. I assume that he has a legal representation, so this petition to review it can be done repeatedly as the detention is prolonged. So the first one would be after 90 days, and then repeated. The Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and he has bring him immediately. immediately. No way.
So, for example, he came here and then for him to be able to escort him back to the Philippines. No. It would be like kidnapping. Mel, nakatakda namang magdaos ng press conference si Secretary Vida ngayong alas 3 ng hapon oras dito sa Czech Republic, alas 9 ng gabi dyan sa Pilipinas. At bukas naman ay nakatakdang sumunod na rin dito sa Prague, Czech Republic ang kinatawan ng Philippine Center on Transnational Crime kaugnay pa rin sa kaso nito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Czech Republic. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kakarampot ang isip ng mga nagsasabing duda sila sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan kay Executive Secretary Ralph Recto. Nakatutok si Jonathan Andal. This is a high-energy presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Sa kanya mismong baluarte sa Batangas, pinatamaan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga anyay kakarampot na nagsasabing may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Nilitan niya pa ni Recto ang mga aktibidad sa mga nakaraang araw ng Pangulo na tinawag niyang Master of Multitasking. Hindi po yan ang diskarte ng isang low-bat na leader. Tulad ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. Sinabi ni Recto kasunod ng utos ng Supreme Court na magkomento ang Malacanang sa petisyong humihinging ilabas ang medical records ng Pangulo at sumailalim ito sa physical at mental exams. We will comment soon. We will follow the Supreme Court and provide a comment. But just like I said earlier, nakita naman ninyo kayo, Malacanang press corps kayo. Hindi nga ninyo kaya sumabay sa Pangulo pag siya tumatakbo. Sir, may tinutukoy kayo doon sa sinabi niyo may uugod-ugod, naka-wheelchair. May tinutukoy ba kayo doon, sir? Ang tinutukoy ko, malakas ang Pangulo. Sinagot din ni Recto ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na suportado ni Pangulong Marcos at ng makinarya ng administrasyon si dating Senador Antonio Trillanes na nag-aakusa na may nakaw na yaman ang mga Duterte. Hindi ko alam ang mga paratang na binabackup. Ang masasabi ko lang, nagtugma yung kanyang mga testimony doon sa report ng AMLA. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo isisisi niya sa Pangulo. So yung mga transaksyon na umikot at naipakita po ng AMLA na bilyong-bilyong piso, hindi naman po kasama ang Pangulo sa transaksyong kanyang pinaupalooban. So paano magiging kasalanan ng Pangulo ito? Kasama ni Recto ang Pangulo sa Batangas kanina sa paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Naroon din si Batangas Governor Vilma Santos at ang ilang kongresista ng Batangas gaya ni Representative Jervin Luistro na namumuno ngayon sa hearing ng impeachment laban kay Duterte. Sa ilalim ng programa, lahat ng higit 42,000 barangay sa buong bansa bibigyan ng tig 200,000 piso. Ang kalahati ay pambili ng gamit ng barangay at ang kalahati ay mapupunta sa mapipiling 5 presidential scholars bawat barangay. Tigda 20,000 ang ibibigay natin. Mamimili ang ating mga barangay official dun sa 5 na deserving student para naman tiyakin ay makatapos naman sila. Titiyakin po natin na ito ay maramdaman ng lahat. Lahat po ng taong bayan, lahat po ng ating mga kababayan. Mula sa Batangas, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Si dating Senador Bong Revilla umano ang pasimuno ng paghingi ng kickback sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Alegasyon yan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nang tumestigo siya sa Sandigan Bayan. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, sa huling araw ng bail hearing para sa malversation case si dating Senador Bong Revilla, sinabi ng tumayong testigo na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback. Base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Senador Bong Revilla ang umano'y pasimuno ng paghingi ng commitment o kickback para sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sinabi ni Bernardo sa kanyang pagharap sa bail hearing ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong malversation. Sabi ni Bernardo, nasa 500 milyong piso ang binigay niyang commitment kay Revilla. Commitment daw ang tawag sa porsyentong kinukubra ng proponent ng proyekto o ng senador o congressman.
Kwento ni Bernardo, si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng meeting para sa commitment sa mga proyekto. 2 beses daw personal na dineliver ni Bernardo ang pera sa bahay ni Revilla sa Cavite. Nakalagay daw ang cash sa mga banker's box. Pinakita pa ni Bernardo sa korte ang sample ng box na ito. 125 million pesos umano ang hinatid ni Bernardo kay Revilla noong December 2024. 125 million pesos din daw sa isa pang delivery noong March 2025. Bukod dyan, may isa pang delivery kay Revilla ng 250 million pesos na halaga ng commitment noong February 2025 na iniutos na ni Bernardo sa kanyang driver. Sa isang punto, umiyak si Bernardo nang tanungin siya ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda kung ano sa tingin niya ang makapagpipigil sa sistema ng pagkubra ng kickback sa DPWH. Emosyonal si Bernardong sumagot na hindi niya alam na mayroong ghost projects. Dapat daw itong matigil. Binigyang diin ng abogado ni Revilla na si Attorney Riody Balisi na wala raw kahit na anong ebidensyang tumanggap si Revilla ng kickback mula kay Bernardo o sino mang tauhan niya. Pagpapatunay daw na inosente ang kanyang kliyente. Dumalo sa pagdinig si Revilla at kanyang pamilya. Matipid ang kanyang sagot ng tanungin ng komento. Narito po ang pahayag ng dating senador. Emil, dahil tapos na nga yung bail hearing para sa malversation case si dating Senador Revilla, ina-expect o target daw ng korte na May 6 makapaglabas na sila ng desisyon kung makapagpapiyansa ang dating senador. Yan ang latest mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Shout out sa mga dancer dyan! It's your time to shine dahil magpapa-audition sa bansa ang Queen of Swag. Siya rin ang isa sa mga choreographer ng dance moves ng ilang biggest K-pop at P-pop stars. Paano kaya mag-audition? Ichichika yan ni Athena Imperial. Meet Riehata, dubbed as the Queen of Swag. Kilala ang Filipina-Japanese queen para sa kanyang choreography para sa BTS, Twice at G-Dragon at Kings of P-pop ang SB19. Narito siya ngayon sa Pilipinas at magpapa-audition at workshop para sa 2-day dynamic dance performance sa June. Bukas April 25 ang audition sa Davao at sa Linggo ang audition sa Maynila. I'm sure there's so many talented dancers or talented kids everywhere in the Philippines, but maybe they still don't believe their dreams, but I want to give them dreams. Ang mga papasa, makakasama ang Japanese dancers sa Stella Dance Jam 2026 na bahagi ng pagdiriwang ng 70th Japan-Philippines Friendship. Pinoy ang ina ni Riehata at Hapon ang kanyang ama. We're very unique because we think everyone is family. Like ate, kuya, tito. Yeah, that's our culture, right? What about the Filipinos? What can we learn from the Japanese traditions and culture? We're very strict and we're hardworking people and we're organized and we work hard. Of both worlds. Yes. Special performers sa Day 1 ng Stella Dance Jam 2026 ang SB19 at Sonora naman sa second day. Everyone knows that Filipinos are the best. I want to say, yeah, but one of the best talented dancers. Yeah, because, even though in LA or New York, there's so many top dancers, but their nationality is Filipino. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Iba talaga, no? Emil, yung makatanggap ka ba ng regalo? Hindi mo inaasahan. Lalo na, ma'am, kung sorpresa Oh, o yung hindi mo talaga inaasahan, nabigla ka pa. Oo, at saka syempre, mas special kung galing sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Ganyan-ganyan yung naranasan ng ginang mula Albay. Dahil nakala niya simpleng hapunan lang, naging espesyal. Wala pang kaalam-alam noong una si Nanay Agnes hanggang sa ilapag na ng kanyang anak-anakan ang isang kahon. Aba, dyan sa mesa. Abote nga ang ngiti ni Nanay Agnes dahil talaga namang sumakses siya sa laman nitong bagong sapatos na
Abay, pang Zumba. Kwenta ng uploader, simpleng sukli lang ito sa kabutihang ipinapakita sa kanya ni Nanay Agnes. Ay, talagang meron pang pahampas-hampas pa. Ayan ang ulam niya ngayon, barbecue. Naku, napakasarap nga naman pag nakatanggap ang isang ina galing sa anak. Diba? At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.